Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong nangyaring laban kahapon ho ni ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Laban dito ho kay Barrios, no? Medyo bata-bata ho ito mga kababayan, to si Barrios at malakas din ho ang suntok. At malaking tao ho, parang kasing laki ho ni Margarito, yung dati yung nakakalaban ni Manny Pacquiao. Controversial ho ang labang ito kasi mga kababayan, kitang-kita naman ho, no, magmula ho sa first round hanggang sa 12th round, alam naman ho natin na ang daming na pasok na suntok ni Manny Pacquiao dito ho sa muka at katawan ho ni Barrios. Inabot ho yata ng 500 ang tumamang suntok ho rito sa pagbumuka ni Barrios. So ang dami rin hong mga kilalang boksingero, mga media sa Amerika, mga boxing analysis na favor ho dito ho kay Manny Pacquiao. Naniniwala sila na si Manny Pacquiao daw talaga ho ang nanalo over Barrios. Kahit hindi niya ho napatumba ito. Mas marami hong suntok na tanggap itong si Barrios kaysa ho rito kay Barrios, kay papunta kay Pacquiao. Kaso, sa kasamang palad mga kababayan, ang naging desisyon ho ng mga hukom, judge ho, dyan sa laban ho nila, tinatawag hong majority draw. Ang dami nga hong naguluhan mga kababayan. Majority draw, so ibig sabihin, wala talagang nanalo, pero yung belt ni Barrios, retain sa kanya. Hindi yung mapupunta kay Pacquiao. So, parang ano to, masakit ho kay Manny Pacquiao. Actually, sa kanyang interview, akala niya ho panalo talaga siya. Kahit naman ho ang inyong lingkod, napanood first round hanggang 12th round, talagang panalo si Pacquiao eh. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. Baka pag-uusapan pa ho yan ng boxing promotion or ano. Tingin ko may mangyayaring ano dyan, kaganapan. Ngayon mga kababayan, kilala nyo naman ho ito si Buboy Fernandez. Magmula bata ho si Manny Pacquiao, ito si Buboy Fernandez. Talagang hindi ho nag-iwanan ito mga kababayan. Dito rin ho na agad natin masasabing ito si Manny Pacquiao, wala hong nagbago. At mabuting tao kasi hindi niya ho talaga iniwanan ng kanyang kaibigan, si Buboy Fernandez. Magmula ho nung amateur or ito po si Manny Pacquiao hindi pa professional boxer, talagang ito na ho ang kanyang sparring partner at nagtitrain sa kanya. Si Buboy Fernandez. Meron pang ang dating pelikula. Sinapelikula si Manny Pacquiao, ang gumanap si Jericho Rosales. Sabi pa ni Pacquiao doon sa isang eksena, sabi ni Buboy, hindi ako marunong mag-boxing, bay. Paano kita maturuan mag-training, bay? Sabi ni Manny Pacquiao, walang problema, tuturuan kita kung paano mo ako i-train. Natawa nga ako doon. So, palakpakan natin mga kababayan to si dating Senador Manny Pacquiao, ang ating pambansang kamao. Talagang mahal naman niya yung kaibigan niya mga kababayan. Ito hindi ito usaping politika ha. Usaping sports ho ito. Set aside ho natin yung pagiging politiko ho rito ni dating Senador Manny Pacquiao, itong ating pambansang kamao. Si Manny Pacquiao. Na alam natin pagka tumutungtong siya ng ring, hindi yung Senado, hindi Congress, hindi malaki, hindi nang nire-representa niya buong Pilipinas, buong Pilipino. Ang sabi nga nila, pag lumalaban daw ito si Manny Pacquiao, parang pinagsasama-sama niya ang mga Pilipino sa isang layunin, di ba? Ito mga kababayan, si Buboy Fernandez, ngayon lang ho nakapagsalita ng ganito. Sa tinagal ko hong sinusubaybayan, etong kanyang laban. Naalala ko dati ito si Buboy Fernandez. Grabe alalang-alala nung natamaan siya ng ligaw, nasuntok.
Yung lucky punch ni Marquez, naalala nyo yun, yung pabel na, patapos na oras, na lucky punch si Manny Pacquiao. Bumaksak. Nawala ng malay si Manny Pacquiao. Kitang-kita ko yung nasa trabaho ako rin. Actually, naiyak pa nga ako. Sobrang hanga ko rin kasi kay Manny Pacquiao dati. Kitang-kita ko yung pag-aalala ni Buboy Fernandez doon talagang umiyak siya, lumuha siya, alalang-alala siya kay Manny Pacquiao. Naalala ko yung eksena na yun, naawa ko kay Buboy Fernandez. Anyway. Ngayon ko lang nakita ito si Buboy Fernandez. Na ganito magsalita na talaga naiiyak siya na ba't ginaganito yung kaibigan niya, si Manny Pacquiao. Pakinggan ho natin mga kababayan. Ha? Sa mata ng marami, siguro 80-90% si Boss Manny ang panalo. Anong comment mo, Coach Buboy? Sa akin talaga, panalong panalo. Opo. Pero ang hindi ko lang gusto yung magpalit ng corner sa taas. Yun talaga ako. Naiyak ako. Panalo talaga tayo. Alam ko panalo. Actually, hindi siya makatingin sa camera. Talaga naiyak siya. Actually, si Manny Pacquiao, nung ini-interview nung announcer, siya rin, nakalimutan ko lang yung anak ni Golden, yung maganda boses pag nag-a-announce. Yun kasi sabi niya, let's get ready to rumble. Nung in-interview siya, kitang-kita yung, ngayon lang na-interview si Manny Pacquiao, na yung mata talaga namumugto, namumula, na gustong lumuha, tinitiis lang. Kasi ayaw niya siguro magpaawa, ayaw niya umiyak doon sa ibabaw ng ring kasi nakita niya, siguro alam niya pagka umiyak siya, dire-diretso na yung luha niya. Alam niyo mga kababayan, napakalayo ng ensayo, practice ng isang boksingero sa MMA. MMA, lahat. Ito ang pinakamabigat boxing. Kaya nga pag naglaban ng isang MMA player o street fighter, lalaban ka sa isang boxing, hindi ka mananalo pagdating sa stamina. Naalala ko pa dati si Manny Pacquiao, nung buhay pa yung aso niya na kulay brown na maliit, na parang malaki lang konti sa Chihuahua. Ewan ko, naalala niyo yun. Alam ko wala na yan eh. Alam ko patay na yan eh. Ewan ko lang kung nagkakamali ako. Kasama niya lagi mag-jogging yun eh. May isang eksena doon, sa sobrang layo ng ginaging nila, yung aso niya, nagpahinga na. Ayaw na tumayo, laylay na yung dila. Pero yung amo niya, yung boss niya, si Manny Pacquiao, dire-diretso pa rin yung takbo, hindi tumitigil. Malakas pa si Manny Pacquiao. Ang stamina niya sa hayop. Ganun ho katindi si Manny Pacquiao. Isipin nyo sa isang 46 years old at ilang taon lang hindi lumalaban. Ilang taon lang siya hindi lumalaban eh. Na-maintain niya yung stamina niya, lakas niya, yung pagiging fit, slim ng kanyang katawan. Ibig sabihin, disiplinado talaga to si Manny Pacquiao. Bilib ako sa iyo, sir. Grabe ka. Ang lupit mo. Saludo ako sa iyo, sir, pagdating sa sports. Isipin mo sa isang 46 years old, ilang taong napahinga sa boxing, hindi napatumba. Umabot pa ng 12 round. Ganong katindi ang pangangatawan na ito. Pili ba ko? Parang itong laban niya kahapon, parang doon ko talaga na-realize kung gaano talaga kagaling ito si Manny Pacquiao. Kasi sa isang 46 years old, tapos hindi na active lumaban, ilang taon na, siguro. Ilang taon ba siya huling lumaban? Oh, basta ilang taon na, 5 years. Nadepensahan niya pa yung sarili niya sa boxing. Kasi isipin mo kung ilang taon kang tumigil niyan, medyo magiging pakaangka-angka na sa laban, medyo tatama-tama rin ka na sa ensayo, practice eh. Kasi naiba na yung lifestyle mo, ilang taon ba naman eh. Pero siya, kita mo, still focus sa ensayo, laban, sa ibabaw ng ring. Malupit. Bumilib ako sa kanya kahapon. Iba yung naramdaman ko kahapon. Sabi ko, matindi talaga to si Manny Pacquiao. Sabi ko nga, pag ito ba nagretiro, meron pa kayang isang parang Manny Pacquiao na lalabas? Na ganito kagaling? Sipin mo, no?
O, tuloy natin. Minsan nakakasakit lang, di ba? Panalo tayo. Ngayon, doon sa isang commentator o vlogger Opo. na nag-comment, nakita ko yung comment mo. Opo. Di ba sabi mo, pag dumating na si Pacquiao sa 5 round o pataas, di ba? Dinilat niya ang dila niya. O ngayon, Meron tinutukoy si Bubay Fernandez. Malamang to shit vlogger ito. Kasi although wala siyang sinasabi kung anong grupo, sabi niya, commentator na vlogger, sigurado DDS to. Kampi to sa mga Duterte. Imposibleng magkomento ang isang BBM vlogger, kampi sa gobyerno, na gano'n na, si Pacquiao, pagdating ng port, ano niya, lana, laylay na dila niya. Kasi matanda na. Imposibleng magkomento ang ganong BBM vlogger. Ang problema kasi dito sa mga ito, mga kababayan, kapag kagalit sila sa ganito ganyan, hindi nila kayang iset aside. Lahat damay-damay. Kung ako, si Baste Duterte, magiging boksingero. At lalaban sa ibang lahi. At magiging representative ng ating Pilipinas pagdating sa sports. Susuportahan ko yan. Hindi mo usaping politika yan eh. Baka i-cheer ko pa yan, Baste! Lumabang ka, Baste! Pulong! Lumaban na kahit ng sports yan, i-cheer ko yan. Re-representa yung bansa natin eh. Sa kanyang sports eh. Hindi naman usaping politika. Set aside ko ang politika. I-cheer ko yan si Pulong. Pulo, 51 billion boy, 51 billion boy, 51 billion boy, 51 billion. I-cheer ko yan. Kayo ha, sino ba yung mga kinikilalang parang mga pinupinuno dyan? Ikaw, gagambaliw na maharlika na wala naman love life. Pagsabi-sabihan mo yung mga kagrupo nyo, na kapag ka may mga ganito naman, set aside ang politika at pambansang kamao natin ito. Alam nyo bang matalo man si Pacquiao rito, ang laki na, wala na, marami na napatunayan yan. Matalo man yan, bumaksak man yan, walang problema. Panalo pa rin sa puso natin yan. Ang dami na napatunayan yan. Isipin mo, putik, kung ilang boksingero na patumba niyan. Na sa bawat panalo niya, bawat pagpapatumba ng kalaban niya, napapalaki niya ang respeto ng ibang bansa sa bansa natin pagdating sa mundo ng boxing. Ganyan kayo. Puti kayo natuloy. Actually, napanood ko itong video nito, naawa kay Buboy. Pinanood ko kagabi to, naawa kay Buboy. Yung mga pangandidi shit. Pagdating sa ganito, dapat solid tayo. Set aside yung politika. Kasi nire-representa nito bansa natin. Ha? Isipin mo, pag napunta ka sa ibang bansa, ano lahi mo? Pinoy. Ay, Pinoy? Ay, putik, kalahi ni Manny Pacquiao to ha. Yung magaling na boksingerong Pilipino. Ito, putik itong mga to, mga ano kasi ito eh. Hindi kasi kompleto mga bakuna nitong mga ito, Sir Buboy. natunayan niya ang laban. 12 rounds. Oo. Tapos siya pa yung nag-dominate. Tapos sabi mo, dapat tanggalan ng lisensya si Manny Pacquiao dahil 46 years old Sino mo mga utak, ano? na. Tanggalan daw ng lisensya sa pagbabaksin dahil 46 years old na? Anong klaseng mindset? Anong klaseng mindset yun? Si Tyson nga si Tyson nga lumalaban pa. Ilang taon na yon. Tapos si Manny Pacquiao, kung tutusin, pag tinignan mo si Manny Pacquiao, yung ginawa niyang 12 round, pinatunayan niya na kalabaw lang ang tumatanda. Inulit ko sa inyo 46 years old, ilang taon nang hindi lumaban.
Yung katawang fit, batang-bata tignan. Stamina, buo, ang lakas pa rin. Yung bilis nandun pa rin. Umabot ng 12 round. Hindi na pabaksak ng napakalaking boksingero at bata. Oh. Isipin nyo yun. Ganong katibay si Manny Pacquiao. Kaya ikaw, gagambaliw na maharli ka na walang love life. Pag tayuhan mo yung mga kagrupo mo. Na wag naman ganyan natin yung pambansang kamao natin. Pagdating sa sports, iset aside natin ng politika. Kung ayaw nyo kay Manny Pacquiao bilang senador, iset aside nyo yun. Focus tayo rito sa sports, iba to. Hindi yung kung ano-ano dinadamay nyo. Para kay mga tanga. Sir Manny Pacquiao at sa bumubuo ng Pacquiao team, saludo ho si Chris Ulo dito ho sa aking YouTube channel. Saludo kami sa inyo. Matalo, manalo. Maraming salamat sa iyo, Sir Manny Pacquiao. Ikaw ang nagbigay ng napakalaking respeto sa buong mundo pagdating sa larangan ng boxing dito sa atin sa Pilipinas dahil sa pangalan mo, sir. Hindi mababayaran yan, sir. Kung tutuusin, lahat nasa inang dahilan para iboto ka namin bilang senador dahil para maging kapalit man lang sa ginawa mong malaking karangalan dito sa Pilipinas. Ay magmula ho rito sa YouTube channel ni Chris Ulo, sir. Maraming salamat. Pagpalain ka pa ng Panginoon para mas marami ka pong matulungan. At tuloy mo lang yan, sir. Kung kaya mo pa, tuloy mo. Ikaw naman makakaramdam yan. Ngayon, kung kaya medyo ano ka na, para mapangalagaan mo lang din sarili mo, stop ka na. Ganun lang. Maraming salamat, sir. At pabalat. Buboy Fernandez, sir. Dama kita. Hindi lang ito dahil sa ikaw ang nagtitraining kay Manny Pacquiao. Alam ko mahal mo siya, kaibigan mo siya. Bilib ako sa iyo, sir. Buboy Fernandez. Saludo rin si Chris Ulo sa iyo. Maraming salamat po. Kita-kita sa panibagong live vlog. Bye-bye.